Magandang araw mga bata, narito na tayo sa Aralin 4, sa Araling Panlipunan 5. Okay. Ang araling ito ay tungkol sa ang himagsikan sa kolonyalismong Espanyol hanggang sa Deklarasyon ng Kalayaan. Okay. Ito ay ang panahon ng pagsiklab ng himagsikan noong 1876. So dito nag-umpisa ang himagsikan. Una, ang pagkakatuklas ng katipunan at ang sigaw sa Pugad-Lawin. So narito ang mga pangyayari na naganap noong panahong ito. Una, nabunyag ang katipunan dahil sa pangungumpisal ni Teodoro Pateño kay Padre Mariano Gil nang sila ay magkaroon ng hidwaan ni Apolonio de la Cruz. So itong si Teodoro daw at si Apolonio nagkaroon ng hidwaan. Kaya yung ginawa ni Teodoro, sinabi niya ang tungkol sa katipunan kay Padre Mariano Gil na isang Espanyol. So dahil nga sa nalaman na ito ng Espanyol, noong ika-23 ng Agosto 1876, ipinatawag ni Bonifacio ang mga pinuno ng katipunan at napagkasunduang simulan ang paghihimagsikan. So dahil nga natuklasan na ang katipunan, so si Andres Bonifacio ay nagpatawag ng isang pagpupulong kung saan naroon ang mga pinuno ng katipunan. At napagkasunduan nga nila na umpisahan na ang paghihimagsik. Pag sinabi paghihimagsik, paglaban or pagtutol laban sa mga Espanyol. So yung ginawa nila, sabay-sabay nilang pinunit ang kanilang sedula at sumigaw ng mabuhay ang Pilipinas. Okay, bilang tanda ng kanilang pakikipaglaban. Ito ay tinawag nilang sigaw sa Pugad-Lawin. So, ano ba yung sedula? So, yung sedula noon, ang sinasabi, ito ay ang tax or kasulatan ng buwis o patunay ng pagkakakilanlan. So, lahat ng Pilipino noon, mayroong sedula na sinasabi. So, ito yung tax kasi noong panahon ng Espanyol, sinisingil ng buwis ang bawat Pilipino. So, dahil sa nagtatrabaho sila, so meron silang kasulatan na kailangan nilang magbigay ng buwis. So, sa atin sa Pilipinas, nagbubuwis pa rin naman tayo. So, yung halimbawa na nga ng mga binibili ng, kasi, so yung mga mami, daddy natin, yung papa and mama natin, so, di ba, namimili sila sa mga groceries. So, meron ding binabayaran na tax. So, noon, yung tax na sinasabi, yun yung kasulatan nilang papel. So, yun din ay isang pagkakakilanlan ng mga bawat Pilipino. Okay? Yung pagpunit nila noon ay tanda daw ng pakikipaglaban. Okay? Ito ay tinawag na, ano ngayon? Sigaw sa Pugad-Lawin. Okay? Ito pa ang mga naganap noong panahon ng himagsikan. Nanguna sa himagsikang ito ang mga lalawigang unang isinailalim ng mga Espanyol sa batas militar. So, ang mga lalawigan na ito ay ang, pag sinabing batas militar, kontrolado nila yung mga taong naroon. So, may curfew. Halimbawa, bawal nang lumabas pag alas 10 na ng hating gabi. Okay, kung hindi mo ipapakita ang iyong sedula, so ikaw ay maaaring dakpin noong panahon ng himagsikan. So, ito yung mga 8 lalawigan. Okay, narito nga ang Batangas, Tarlac, Bulacan, Cavite, Laguna, Nueva Ecija, Pampanga, at Maynila. So, itong 8 lalawigan na ito ay sumisimbolo sa 8 sinag ng araw sa pambansang watawat ng Pilipinas. So, yung ating watawat, kung makikita nyo, yung araw merong 8 sinag. So, yun ay sumisimbolo sa
8 lalawigan na kung saan napasailalim sa batas militar noong panahon ng Espanyol. So, noong panahon ding iyon, nahati sa 2 pangkat ang katipunan. Okay, yung katipunan, di ba? Ang katipunan ay binubuo ni Andres Bonifacio ni Emilio Aguinaldo. Kaya lang, dahil sa hindi maganda yung naging napagkasunduan, so nahati sa 2 pangkat ang katipunan. Ang una ay ang paksyon, pag sinabing paksyon, pangkat ng Magdalo na pinamunuan ni Baldomero Aguinaldo, na pinsan at kakampi ni Emilio Aguinaldo. Okay, yung unang pangkat daw ay tinawag na Magdalo. Okay, yung pangalawang pangkat ay tinawag na Magdiwang, na pinamunuan naman ni Mariano Alvarez, na kung saan panig naman kay Andres Bonifacio. So naging 2 pangkat yung katipunan noong panahon ng himagsikan. Okay. Ang kumbensyon sa Tejeros. So, sa kumbensyon sa Tejeros ay naitatag ang isang revolusyonaryong pamahalaan noong Marso 22, 1897. So, yung kumbensyon na yon, nabuo or naitatag ang revolusyonaryong pamahalaan kailan nga? Noong Marso 22, 1897. Kung saan nahalal si Aguinaldo bilang Pangulo at si Bonifacio bilang Direktor ng Interior. So, sa panahong yon, yung Kumbensyon de Tejeros, so noon nahalal si Aguinaldo bilang Pangulo at si Bonifacio, naging Direktor ng Interior. Okay. Subalit, ang pagkakapanalo ni Bonifacio ay tinutulan ni Daniel Terona sapagkat si Bonifacio raw ay hindi isang abogado. So, etong si Daniel Terona naman, so tutol sa pagkaka-elect or pagkakahalal kay Bonifacio bilang Direktor ng Interior. So, kasi daw si Bonifacio ay hindi abogado. Kasi si Bonifacio ay hindi siya nakapag-aral. Siya ay isang mahirap lamang na mamamayan. So, nagdamdam si Bonifacio at bilang supremo ng Katipunan, so siya naman ang supremo ng Katipunan, ay pinawalang bisa niya ang resulta ng eleksyon. So, yung pagkakahalal sa kanila ni Aguinaldo, ipinawalang bisa niya. Pero, nanumpa pa rin si Emilio Aguinaldo kasama ang kanyang gabinete bilang Pangulo ng Revolusyonaryong Pamahalaan noong Abril 1897. So, si Emilio daw ay, at ipinawalang bisa na yun ni Andres Bonifacio, nanumpa pa rin si Emilio bilang Pangulo ng Revolusyonaryong Pamahalaan. Kailan yun? Nangyari noong Abril 1897. Dahil doon, dinakip at inakusahan agad ng pamahalaan si Bonifacio at ang kapatid nitong si Procopio ng pagtataksil sa bayan or tinatawag nilang treason. Okay? So, kapag nagtaksil ka sa bayan, so ikaw ay dadakpin. So, ginawa nila, dinakip agad nila at inakusahan na si Bonifacio at ang kanyang kapatid. So, binuo ang Konseho ng Digmaan sa pangunguna ni General Mariano Noriel upang litisin ang kaso ng magkapatid. So, ang nanguna sa paglilitis sa magkapatid na Bonifacio ay si General Mariano Noriel. Tumagal ang paglilitis mula Abril 29 hanggang Mayo 4, 1897. So, yung linitis agad sila, yung magkapatid. So, pinatawan ng parusang kamatayan ang magkapatid kahit walang sapat na ebidensya. So, kahit walang sapat na ebidensya, so,
ang hatol pa rin sa magkapatid ay kamatayan. Noong Mayo 8, 1877, ang hatol na kamatayan ay binago ni Aguinaldo at ginawang pagpapatapon na lamang sa kapatid sa malayong lugar. So, siguro isip ni Aguinaldo na hindi naman sapat ang ebidensya para patawan ng parusang kamatayan ang magkapatid na Bonifacio. So, ginawa niya, binago niya yung utos. So, ginawa niya, ipinatapon na lamang ang dalawa sa malayong lugar. Okay. Ngunit, hindi pa rin nakontento itong mga general, kaya pinaliwanag din na General Mariano Noriel at General Pio del Pilar na patuloy daw na mahati ang kilusan kung ang magkapatid na Bonifacio ay nabubuhay pa. Kaya ang ginawa naman ni Aguinaldo, binawi ulit ang kanyang utos. So, 'di ba, yung unang utos hatulan ng kamatayan. So, ginawa ni Aguinaldo, binago niya 'yon. Ginawang pagpapatapon na lang sa malayong lugar. Ngunit binago ulit ang utos. So, kaya noong Mayo 10, 1877, ang magkapatid na Bonifacio at Procopio ay pinatay sa bundok nagpatong sa Maragondon, Cavite. So doon na namatay yung magkapatid. Ang kasunduan sa Biak na Bato. Okay, noong Nobyembre 1, 1877, pinagtibay ang saligang batas ng Biak na Bato kung saan isinasaad nito ang paghiwalay ng Pilipinas sa Espanya at ang pagtatayo ng Republikang Pilipino. Kasama ring itinadhana ng saligang batas ang kalayaan sa pananampalataya, kalayaan sa edukasyon, kalayaan sa panulat, at kalayaan sa pagtataguyod ng sariling propesyon. So, itong kasunduan sa Biak na Bato, so nakapaloob dito na ang Pilipinas daw ay hihiwalay na sa Espanya. So, hindi na mapapasa ilalim ng Espanya ang Pilipinas. So, sa kasunduang ito, naganap din ang pagtatayo ng Republikang Pilipino. At syempre, kasama rin sa saligang batas ang kalayaan ng mga Pilipino sa pananampalataya, edukasyon, panulat, at pagtaguyod ng sariling propesyon. Okay, yun lamang ating tungkol sa aralin 4. 4, narito ang inyong gawain. So, ang gawain ito ay isusulat nyo sa inyong kwaderno, isulat at sagutin ang mga katanungan. Yun lamang, maraming salamat.